Hi, Dods po ulit. Kumusta? Welcome po ulit sa aking tutorial ng Adobe Photoshop. So, ito po yung continuation ng pag-aaral natin yung sa tools and shortcut key commands ng Adobe Photoshop. So, ngayon, pag-aaralan naman natin yung mga tools. So, isa-isa nating alamin kung ano yung mga trabaho nila. Kagaya nito. So, ito yung mga tools na nandito. Ito rin yung nakikita nyo dito sa document na to. So, start tayo sa move tool. Ito yung move tool. So, kung napapansin niyo pag tinapat niyo yung inyong pointer dito sa yung arrow nyo, pag itinapat nyo dyan, may lalabas na message. Kagaya yan, move tool. Tapos, nakalagay V. Sabihin, yun yung shortcut command niya. Pag alam niyo na yung shortcut command ng move, so pindutin niyo na lang yung V, so diretso na yan, move na yan. So ang trabaho niya, gaya nito, itong layer na to na sinelect ko, pwede ko siyang i-move, gaya niyan. Yan, yun yung trabaho ng move tool. Sunod naman yung marquee tool. Yan, may nakita kayong marquee tool, may nakalagay na M. So ito yung marquee tool, isa to sa mga selection tools na ginagamit. So kung may napansin yung itong kulay na to, itong parang baliktad na triangle, pag nag right click kayo dyan, may makikita kayong apat na options, kagaya niyan. Ito, rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, tsaka yung single column marquee tool. So ito yung mga selection, kagaya naman ito ang kaya niyang gawin. Pag halimbawa pinigay niyo yung M na yan, kuha tayo ng isang file, mag-cast tayo ng isang file, tapos para makita nyo, gaya nyan. Yan, pag ganyan, sinelect nyo yan, tapos nag right click kayo, tapos may mga option dito, kagaya nyan, layer via copy. Sabihin, kakopyahin nyo siya. Tingnan nyo yung dating isang layer lang. So yung kinopya nyo, andito lang yan, pindutin nyo yung move, tapos i-move nyo siya. Ayan yung kinopya nyo. No, so yan yung trabaho ng marquee tool. Tapos nung rectangular marquee, wag elliptical naman, syempre pwede mo siyang elliptical, pwede rin circle. Pag yung perfect circle, pindutin nyo lang yung shift, yan, perfect circle na yan. Pag bibitawan nyo yung shift key ng keyboard nyo, kung anong na lang size ang or shape ang magagawa mo, gaya niyan. So pag nag-copy kayo, layer via copy, move nyo siya, ayan yung naging itsura niya, or nakuha na, select niya. So yun yung trabaho ng selection ng marquee tool. So eto namang lasso tool, ganun din, selection din siya, pero may kanya-kanya siyang trabaho din. Kagaya nitong lasso tool, ano siya, open, parang free hand siya. Yan, pag pinindot mo yung mouse mo, yan, tapos copyhin mo, yan, hook mo siya, ayan yung nakuha niya. So yan yung lasso tool naman. Yung polygonal lasso tool naman, kung napansin nyo, may corresponding dito, yan yung shortcut command niya. Pag pinindot mo yung L, ibig sabihin siya, lasso tool. So yung polygonal naman, pag nagpindot ka na nagpindot, yan naman siya. Ayan, kung gusto ka mag-select ng ganyan lang, yan, yan, yan. Pag nakita niyo yung circle, ibig sabihin nakakonect na yan. Yan, pindutin nyo lang, tapos ganun din ang gagawin mo. Yan, Control D ka para ma-deselect. Tapos yung magnetic naman, yan, bitawan mo lang, tapos siya na mismo i-detect niya mismo yung kaparehas na kulay, or yan, bitawan mo lang, wala nang pagod, automatic na siya. Pero kailangan pa rin ng nakasunod ka sa niya, yung gusto mong tanggalin.
So yan yung magnetic naman na lasso tool. So ito namang susunod yung quick selection tool naman. Shortcut command naman niya W. So yung quick selection naman, i-drag mo lang yung selection yung gusto mong tanggalin, kagaya niyan. Gusto mong magtanggal ng background. Ayan. Tapos may mga option, tandaan niyo lagi yung mga pag may pinindot tayong ano dito, mga tools, may mga option dito yan na ano, kagaya yan, negative or minus mo, ibig sabihin hindi mo isasali yung ano. Ayan. Gusto mo i-add lang, mag-add ka. Ito, i-add mo siya. Yan, pag sumobra siya, pindutin mo lang yung negative. Ayan. Yun yung trabaho ng ano, quick selection tool. So explore nyo lang yung mga options dito sa taas. Yan yung trabaho ng quick selection tool. May magic wand tool naman. Yung magic wand tool naman, bawa automatic niya i-detect yung kulay, kagaya niyan, green. Lahat ng ano, kulay na green or anong kulay na kagaya niyan, automatic niya babasahin yan. Tapos kung gusto niyo naman mag-add, pindutin niyo lang yung shift, nakikita niyo yung plus sign nasa katabi ng icon ng ano, magic wand. Yan, gusto niyo mag-add, may selection din siya. Yan, pag negative naman, alt, pindutin niyo yung alt. Tapos yan, pindutin niyo lang diyan yung hindi niyo gustong isama na na-select niyo. Yan. Ayan yung trabaho ng magic wand tool. So next ay ang crop tool naman. Yung crop tool yan, pwede niyo siyang i-crop yung picture niyo. Ayan yan. So sa option, ganyan lang kalaki ang gusto niyo. Ayan. Ganyan lang kaliit. Gusto niyo siyang i-crop, ganyan. Ayan. Tapos i-check niyo lang ganun yung magiging itsura niya. So kung napansin niyo sa taas dito, may nakalagay na delete crop pixels. Pag chinek niyo yan, automatic madi-delete na yung buong picture na kinrap niyo. Pero pag naka uncheck, pwede niyo pang ibalik siya sa dati niya. Yan. Ayan siya. Makikita niyo naman yung naka-shadow dito. So yun yung trabaho ng crop tool. Yung perspective tool naman, na ginagawa ito minsan pag sa mga architectural na inaayos sila, move mo lang yung ganyan. Yan, ang gusto mo itsura, tapos check mo lang. Ayan, mas na-emphasize yung ginalaw mo dito kanina. So ando natin itong mga slice tools, slice select tool. Ito yung mga ginagamit para sa mga web page. Ito namang eyedropper tool. Yung eyedropper, pag pinindot natin to dito, pag nagpindot tayo ng kulay, kung napapansin nyo yung foreground dito, nagbago yung kulay, naging green, dating puti yan. Balik natin sa dati. Ayan, tingnan natin puti. Pag nagpindot tayo dito, kulay, ayan, nagbago yung kulay niya. Halimbawa, gagawa ako ng ano, magpipaint ako dito. Tapos gusto ko tong kulay na to, pipindutin ko yung eyedropper. Ayan. Tapos nag-brush ako, automatic yung kulay na yan. Yan yung kulay na magagamit mo. So yun yung brush tool, pencil tool, ganyan ka rin. Tapos yung ano naman, yung clone stamp tool naman, halimbawa gusto nyo i-clone yung isang halimbawa ito siya, kuklone natin siya, diba, itong mukha niya, pindutin mo lang yung alt, makikita kang ganyan, parang target. Tapos ibig sabihin yan, diba, yung mata na yan, pinindot, tapos maglagay ako dito, pansin niyo may nakopya siya, mata. So yan yung
trabaho ng clone. So pag nag-ano ka pa dyan, napansin nyo may cross dun sa may mata, tapos habang nagpipaint ako dito, kinokopya niya lahat ng kung nasaan yung cross na pinindot ko kanina. Ayan, yung trabaho ng clone. Yung clone, yung pattern stamp tool naman, kung ano yung pattern dito sa option mo na kinopya mo, ba yan. Tapos pag naglagay ka dito, yan yung ikokopyahin niya, yung pattern naman. Ayan, kung ano yung nandito sa pattern mo, so yun din yung makokopya niya. Ayan. So ayan yung trabaho ng clone stamp tool. S yan pag ano. So ito malaking bagay na to, pag nakita nyo, S pala yan. So ganyan palang gagawin. So sa history brush tool naman, ang history brush tool, ang ano niya is Y, yung shortcut command niya. So pag yung brush tool, halimbawa ginamit ko itong art, lalakyan ko yung size, yung brush size, yan, ginawa ko itong ganito. So ganyan yung nangyayari sa sa art history tool. Tapos gusto ko ibalik siya sa dati, tapos etong portion lang na to gagamitin ko tong history brush. Ayan, dito lang na portion na hindi naapektuhan yung ginawa ko dito. Kasi kung napansin niyo sa may history, ayan, history, nandito rin siya sa window. Tapos pindutin niyo yung history, ayan siya. So kung gusto niyo ibalik talaga yan sa andito lahat yung mga history ng mga ginawa natin. Dito natin makikita lahat yung ginawa natin. So dito pwede ka mag-undo. Yan, pwede ka mag-undo. Yan. So pag gusto mo ibalik sa dati, pindutin mo lang to, balik na sa dati. So ang trabaho nung art history, yung pang-arte, yung mga ganyan, may mga selection dito sa option. Bawa gusto mo ng tight, medium, yan yung mga art niya, tight, long, yan, ganyan. So pag gusto mo ibalik sa dati, pindutin mo lang yung history, tapos pindutin mo yung picture, balik na sa dati. Ito naman tayo sa eraser tool. Yung eraser tool naman ay shortcut key niya is E. So E naman, pag eraser, alam na, bura. So buburahin mo lang. Yan. Bura. Tapos ito naman, background eraser. Yan, yung background, buburahin niya yung background. Yan yung trabaho ng eraser. Itong magic eraser tool naman, yung siya mismo i-detect niya yung kulay na buburahin mo. So pero hindi rin siya kailangan ayusin mo yung pagbura. Pwede mong adjust yung tolerance, pwede mo rin adjust yung opacity niya para hindi ganun ka halimbawa ganyan lang yung opacity niya, hindi siya ganun ka full na nabubura. Pati yung tolerance niya, kung gaano kalawak yung kaya niya burahin. So yan yung eraser tool. Sa gradient tool naman, may kasamang paint bucket tool. Halimbawa yung gradient tool, gagawa mo siya ng gradient. Yan yung mangyayari sa kanya, yung gradient. So pag-aaralan natin yan sa susunod, yung detalye talaga niyan kung paano gamitin. Tapos itong paint bucket naman, halimbawa yung paint bucket, nag-rely yan dito sa foreground color mo, kung anong kulay. Pag binalitan natin to ng kulay violet or whatever, tapos nag-paint tayo dyan, yan yung kulay na nailagay dito, yung kulay na ginamit natin sa foreground. Pag pinalitan na naman natin uli yan, ayan yung magiging kulay niya. So ganyan yung trabaho ng paint bucket. So next ay yung blur tool, sharpen tool, smudge tool. Ito, pag gusto mong i-blur yung certain na area, palakihan natin yung brush natin. Yan, gusto mo i-blur ito siya, pindutin mo lang. Tapos yung strength, pwede mong lakihan.
Even yung brush, pwede mo palitan kung ganito ba ang brush na gusto mo or yung sulit, yung ganito. So, pag ano ka, pag binlar mo yan, kung yan, click mo lang ng click yan, ayan, nangyayari. Nagba-blur na yung mata niya. So, ganyan yung trabaho ng blur tool. Yung sharpen naman, sa sharpen niya yung ano, magsha-sharp yung area niya, yan, gusto mong i-emphasize yan. Yan, mas kaiba na siya dun sa dati niyang mata. Yung smudge tool naman, ganun din. Ayan, pwede mo siyang, yan, explore nyo lang itong mga tools na to. Next ay yung dodge tool. Ayan, pwede mo siyang palinawin. Yan, bawa ito, gusto mong medyo ano siya, malinaw. Yan. Ito namang burn tool, darken mo yung portion na to. Yan. Ayan. Itong sponge tool din, ito yung mga trabaho niya. Yan. Yan, explore nyo lang itong mga tools na to. So, ito namang pen tool, ito powerful talaga to pagdating sa selection. Kailangan matutunan mo to kung paano. Selection tool din to, marami rin tong kayang gawin. Mas maganda to pang detalye talaga kung paano ka magano. Later on, pag-aaralan natin to ng mas detalye talaga kung paano gamitin tong pen tool. At least na ngayon, alam nyo kung yan ay pen tool for selection, for pwede kang gumawa ng shape, pwede kang gumawa ng path sa selection na to. Diba, gusto mo shape, tapos ganito ang kulay, tapos may stroke. Diba, gawa tayo ng ganitong ano, shape. Yan. Kung napansin nyo itong black na sa gilid niya, yan yung stroke. Ito yung shape na ginawa natin. Ito rin yung kulay na pinili natin. Ito yung sa foreground. So, ayan yung pen tool. Tapos, etong text naman. So, obviously, text para magsulat. Yan. Anong gusto mong ilagay. Tapos, lakihan mo. Highlight mo siya. Yan. Gaano kalaki? 36. Yan. Bawa. Yan. Ayan yung ano. Palitan mo ang kulay. Ito ka magpalit ng kulay. Yan. Yan. So, dito sa option niya, pwede ka magpalit ng anong gusto mong tawag nito. Type ng font ang gagamitin mo, kagaya ng Verdana. Ayan, gagawin siya. I-highlights mo lang siya. Or, select mo siya. Kailangan naka-click ka dito sa tools na itong tools ng text para magano siya, magpa-function or mag-i-effect doon sa layer na pinili natin. So, kung sumulaki yan, 60, yan, lalaki yan siya. Kulay, as long as nakaselect ka dito sa layer at tapos pinindot mo tong T function, itong text. So, ito horizontal type, ibig sabihin yan, ganyan, naka-horizontal. Vertical naman, nakatayo. Ito yung mga gamit ng text tool. So, next ay ang path selection tool. So, magagamit mo to sa ito sa pen tool, usually ito ginagamit siya. Wag, ganyan. Tapos, pindutin mo tong yan, pindot natin. Pwede natin siyang i-edit. Lalo na to. So, pwede natin siyang i-edit ganyan. Ito yung trabaho ng direct selection tool. Pwede natin i-edit yung trabaho ng ano, any shapes. Gawa tayo ng shapes. Gawa tayo ng shapes. Diba? Tayo.
ito shape na to. Tapos gamitin natin to. Ayan, pwede natin baguhin gamit tong path selection tool tsaka direct selection tool. Actually sa text, pwede tayo maglagay ng text dito sa mga shape, pero pag-aaralan natin yan sa susunod na pag-aaral. Sa ngayon, pag-aaralan muna natin ano yung mga trabaho ng mga basic na trabaho ng mga tools. So, balik tayo sa history. Ngayon naman yung ito naman mga shape tool gaya ng rectangle, rounded, ellipse. Tapos yung custom naman shape, so yung ano niya, shortcut command. So custom shape naman, may option dito na pwede mong pipilian. Yan, maraming option dyan. So pag napindot mo to, pag pinili mo tong custom shape tool, tapos punta ka sa option niya sa taas, yan, pwede mo palitan yung kulay. Bawa ito, gusto mo ng ganyang kulay, tapos yung wala na lang stroke, tapos gaano kalaki siya, yung ano niya, line niya, or gaano siya kalaki, yan. Or itong shape tool, ito yan, bawa yan, ganyan yung itsura niya. Ito yung stroke, kaya ganyan nangyari. So pagpapalitan natin yung straight, magiging straight din yung so marami kang pagpipilian dito. Yan, explore nyo lang yan. Ito yung mga shape. Halimbawa, pag gusto kong tanggalin yung stroke, off ko lang. Yan, wala na yung stroke niya. So, palitan ng kulay. Yan, magkapalitin ng kulay. So marami pang pagpipilian dito. Ayan, may butterfly, kung gusto mo. Ayan, gamitin mo yung shift para hindi masisira yung ayan. So may butterfly ka na. So dito mo makikita yan sa custom shape. Kasi pag ito mga rectangle, alam na to. Pag rounded, yan rectangle, ibig sabihin rectangle talaga yan. So rounded, yan. Yan. So may mga option ka rin dito, more options pa na pwede mong gawin dyan sa gilid niya. So ayan yung trabaho ng shape tool. Ito naman yung hand tool. Ibig sabihin ng hand tool, pag nang hand tool ka, yan, pwede mong galawin yung itong document na to, itong window na to, pwede mo siyang galawin. So pag gusto mo naman siyang i-rotate, R yan siya, tapos yung hand tool, H. Yung rotate view tool naman, pindutin mo siya, gusto mo siyang i-rotate, yan, mo lang, yan, gusto mo sa gilid kanya, pindutin mo yung shift para straight siya, ups, pindutin mo lang yung shift key sa keyboard nyo, tapos yan, baliktad na siya. So ganyan yung trabaho ng hand tool tsaka yung rotate tool. So hand tool, pag pinindot yung hand tool or H sa keyboard, pwede nyo siyang i-move yung buong document, hindi lang yung image niya mismo. Kasi yung itong move tool na to, ang kayang gawin, image ang kanyang gawin. Samantala ito, yung buong window, document. So sa rotate yun yung So ito naman, zoom. Ayan. Pag gusto nyo zoom in, ayan. Gusto nyo zoom out, right click nyo lang, or fit on screen, babalik siya sa dati niya, original. So may mga shortcut dito, kagaya ng pagpindot ng alt, tapos pindutin nyo yung yung mouse nyo, long press nyo lang, ayan yung mangyayari sa kanya. Pag gusto nyo naman ng bitawan nyo lang yung alt, ayan. Meron din alt, tapos gamit ang i-scroll nyo gamit ang alt, yan, ganyan. Pag in-scroll nyo, pindutin nyo yung alt, or paatras, or pabalik yung nyo, ganun lang ang gagawin pag gamit nyo yung mouse, pindutin nyo lang yung alt. So yan yung zoom tool.
So, dito naman sa itong foreground tsaka background color, ito yung default niya. Pag gusto nyong palitan, ito yung ngayon yung foreground color, at sa likod naman yung background color. So, sabi ko kanina, pag gusto nyo palitan yung foreground color, tapos magpipaint kayo, yun yung magiging gamit niya ngayon. So, yun yung trabaho ng foreground tsaka background color. Ito naman, quick mask, edit, yan. Ito, selection tool din to siya. Ayan, selection tool din siya. Bale, ito yung pinent natin kanina sa quick mask. So, pag binura natin or pinalitan natin ng foreground color, ayan, itong area na to napalitan ng foreground color. Ito yung naiwan. So, selection tool din siya. Tapos ito naman sa pinakababa, ito yung standard screen mode na pag-aaralan natin nung una pag-aaral natin. Pag pinindot mo yung standard screen mode, tapos pinindot mo yung full screen mode, nagbabago yung workspace natin. Yung full screen mode, pag full screen mo yan, wala ka na makikita except yung ruler. So, pindutin mo lang yung F para babalik sa dati, or tab or F. Yan yung mga shortcut key niya. So, kung saan ka komportable. So, yun yung mga trabaho ng mga tools. So, salamat, at sa susunod pag-aaralan natin yung mga detalye nung gagawa tayo ng sample paano mag-select, tapos yun yung mga gagawin natin. Salamat hanggang sa muli. Thank you.